Pag-usapan natin ang Ecclesiastes. Alam mo yung libro sa Biblia na medyo ibang dating? Sobrang honest kasi nito pagdating sa buhay at pananampalataya. Napapaisip ka ba minsan kung bakit kasama sa Biblia itong scripture na to na para bang nagtatanong sa lahat ng bagay? O kaya bakit parang philosopher ang dating ng ilang verses nito kaysa sa religious? Sa mga susunod na minuto, bubuksan natin itong mga mystery ng Ecclesiastes. Check natin yung unique na take nito, yung mga controversial messages, tsaka bakit hanggang ngayon, after thousands of years, ang dami pa rin nagbavibe dito. Kahit na matagal ka nang nagbabasa ng Biblia o curious ka lang sa ancient wisdom, huwag kang aalis. Baka ma-surprise ka na itong lumang text pala ay may mga insights na pwedeng i-apply sa buhay natin ngayon. Pero bago pa natin pagpatuloy ng diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagbawa mo na? Alright, simulan na natin. Naisip mo na ba kung anong proseso ng pagbuo ng Biblia? Hindi siya ganun kasimple gaya ng iniisip natin. Yung Biblia kasi na alam natin ngayon, resulta yan ng mahabang panahon ng pag-uusap, debate at maingat na pag-iisip ng mga tao noon. Ang Biblia ay naglalaman ng iba't ibang uri ng sulat. May mga kwentong historical, may mga poem, may mga prophecy, tapos may mga letters pa. Yung ibang libro, easy lang pumasok sa Biblia, pero yung iba, grabe pinagdedebatehan talaga. Itong proseso ng pagpili at pagbuo ng Biblia, matagal to. Ilang taon din to inaabot. Tapos, involved dito yung mga scholars, yung mga religious leaders, pati na yung mga community ng mga believers. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng napakaraming debate? Well, ganito kasi yan. Kunwari, gumawa ka ng ultimate playlist party mo. Gusto mo syempre yung mga kantang alam mong solid at trip ng lahat, diba? Pero minsan, may mga kanta na sobrang bet ng iba. Tapos yung iba naman, hindi ko feel yan. Ayun, ganyan din ang nangyari sa iba't ibang libro ng Biblia. Ang mga taong nagdedesisyon kung ano ang dapat isama sa Biblia ay ang daming kailangan nilang isipin. Chine-check nila yung mga bagay tulad ng sino bang nagsulat ng libro, kailan ba ito ginawa, tapos kung match ba yung mensahe sa ibang scriptures na okay na sa kanila. Pinag-iisipan din nila kung paano ginamit yung libro sa worship, pati na rin sa teaching. Interestingly, kahit ngayon, yung iba't ibang Christian groups, well, hindi sila laging agree sa kung anong mga librong dapat nasa Biblia. May iba na may kasama na wala naman sa iba. Itong tuloy-tuloy na usapan ay nagpapakita na yung Biblia hindi lang basta collection ng mga ancient texts, kundi isang living document na patuloy na nag-i-inspire ng thoughts at ng debate. Ngayon, tignan naman natin ng mas malapitan yung isa sa pinaka-intriguing at controversial na libro na nakapasok sa Biblia, ang Ecclesiastes. Imagine mo, nagbabasa ka ng Bible tapos biglang may nakita kang libro na parang nagda-doubt sa lahat. Ayun, welcome sa Ecclesiastes. Ito yung libro na sobrang iba pagdating sa buhay at faith. Alam mo, sikat ang Ecclesiastes sa mga magaganda at madalas binabanggit ng mga linya. For sure, narating mo na yung mga katagang, "There's nothing new under the sun" o "Eat, drink, and be merry." Galing yan dito mismo. Pero beyond these popular sayings, ang Ecclesiastes kasi nagpapakita ng worldview na medyo mind-blowing para sa maraming readers. Yung author ng Ecclesiastes na traditionally iniisip na si King Solomon ang nagsulat, though tinidebate ng mga scholars, halos buong libro pinapoint out niya parang walang sense yung mga ginagawa ng tao. Sinasabi nga na ang buhay daw mabilis lang matapos at yung marami sa mga ginagawa natin ay walang kwenta pala sa huli. Medyo shocking tong perspective na ito, lalo na sa isang religious text. Kasi diba, ang Bible dapat puro hope at faith. Pero ibang trip ng Ecclesiastes. Nire-real talk nito yung mga tough questions tungkol sa nature ng buhay. Yung totoo tungkol sa kamatayan. At yung paghahanap ng meaning sa complicated world natin. Sinasabi ng libro na minsan ang unfair ng buhay, na yung mabubuting tao, minsan sila pa yung nahihirapan. Tapos yung masasama, sila pa yung nagiging successful. Tapos sa huli, pare-pareho lang tayong lahat ng ending. Mamamatay. Heavy stuff to. At inilalahad siya sa parang medyo sad vibes. Pero alam mo kung saan talaga nagiging mind-blowing to? Kasi parang opposite ang sinasabi ng Ecclesiastes sa ibang messages na nasa ibang parts ng Bible. Habang yung ibang text ay puro eternal life at divine justice ang usapan, ang Ecclesiastes parang mas doubtful.
tinatanong kung may point ba talagang buhay natin in the long run. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Nafe-feel mo ba yung sinasabi ng Ecclesiastes o hinahamon nito yung mga belief mo? At paano kaya mag-fit in ang ganitong klaseng libro sa buong narrative ng Bible? Sa unconventional na message nito, baka napapaisip ka kung bakit ba nila sinali ang Ecclesiastes sa Bible. Alam mo, matagal na pinag-uusapan ng mga scholars at religious leaders at may iba't ibang theories sila dito. May mga nagsasabi na kasama ang Ecclesiastes dahil sa mga last verses nito. Parang ang conclusion kasi, kahit na mukhang walang sense yung buhay, tama pa rin na sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Parang yung author, patapos niya mag-explore ng lahat ng complications at frustrations ng buhay, bumabalik pa rin siya sa pananampalataya. May iba naman na nagsasabi na importante ang Ecclesiastes kasi ina-acknowledge ito yung mga doubts at frustrations na nararamdaman ng maraming tao sa kanilang journey through faith. Sa pagsasama ng libro na nagtatakal ng mga tough questions na ito, pinapakita ng Biblia na pwedeng magkasama ang faith at ang doubt at okay lang na mag-question at mag-explore. Alam mo, yung traditional na pag-attribute ng Ecclesiastes kay King Solomon, may rule din sa pagsama nito sa Bible. Si Solomon kasi super wise daw. Tapos yung ideya na kahit yung ganun katalino at kasuccessful na tao ay pwedeng mag-struggle sa mga deep questions na ito. Nagdadagdag ito ng impact sa message ng libro. Grabe yung mga tanong na binabato ng Ecclesiastes tungkol sa nature ng existence. Kung minsan, parang walang kwentang buhay. Bakit pa tayong papakabait? Kung lahat naman mamamatay, ano ang point na lahat ng pinaghihirapan natin? Ito mga klase ng tanong na pinag-uusapan ng mga philosophers at theologians for thousands of years. Interesting to kasi maraming tao sa mundo ang nakaka-relate sa Ecclesiastes. Sa mundo ngayon na lagi nagpe-pressure sa atin na maging happy at successful palagi, ang Ecclesiastes ay parang nagbibigay ng space para sabihin na, "Hoy, mahirap at nakakalito talaga ang buhay minsan." Para siyang isang tropa na willing umupo sa tabi mo at makinig sa mga problema mo kaysa dun sa nagmamadaling umalis tapos mag-open up. Yung pagsalin ng Ecclesiastes sa Bible, parang reminder siya sa atin na ang faith ay hindi lang tungkol sa may alam ka lahat ng sagot, pero tungkol ito sa tuloy-tuloy na paghahanap at pagtatanong. Pinapakita ito sa atin na kahit noon pa, yung mga tao ay nakikipag-wrestling din sa parehas na malalaking tanong tungkol sa buhay at meaning na hinaharap natin ngayon. So, ano sa tingin mo ang tungkol sa Ecclesiastes? Nafe-feel mo ba yung honest na pag-explore ito sa mga challenges ng buhay? O feeling mo sobrang negative ng dating ito? Sa tingin mo, paano kaya naapektuhan ng ganitong libro sa Biblia ang approach ng mga tao sa kanilang pananampalataya? Tandaan natin na yung pag-engage sa mga ganitong tanong at pag-explore ng iba't ibang views ay importante sa pag-develop ng mature ng faith. Kahit ang Ecclesiastes ay nagpapatango sa iyo o nagpapailing sa iyo, for sure, marami itong binibigay na dapat pag-isipan. At kung nagustuhan ang video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.